tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang nakagigimbal na balita ang muling yumanig sa Ukraine matapos gumamit ang Russia ng isang missile mula sa North Korea sa isang nakamamatay na pag-atake sa isang nayon. Ang pagsabog ay kumitil sa buhay ng 5 miyembro ng iisang pamilya. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky, ito ang unang pagkakataon sa loob ng halos isang taon na muling gumamit ang mga puwersang Ruso ng ganitong uri ng armas. Para sa mga eksperto sa militar, ang muling paggamit ng mga missile mula sa North Korea ay malinaw na hudyat na nakatanggap ang Moscow ng mga bagong supply ng armas. Matapos ang huling pag-atake gamit ang katulad na sandata noong Agosto ng nakaraang taon, ang bagong kargamentong ito ay nagbibigay daan sa Russia na lalo pang paigtingin ang mga mapanirang pambobomba nito sa iba't ibang bahagi ng teritoryo ng Ukraine. Ang malagim na trahedya ay naganap sa nayon ng Radushne na matatagpuan malapit sa lungsod ng Kryvyi Rih. Isang malakas na misal ang direktang tumama at ganap na nagwasak sa isang tahanan. Sa isang iglap lamang nasawi ang mag-asawa kasama ang 3 sa kanilang mga anak. Ang ganitong uri ng pag-atake ay muling nagpapakita ng kawalan ng pakundangan ng Russia sa buhay ng mga inosenteng sibilyan sa bansa. Bukod sa partikular na pag-ataking ito, niyanig ng Russia ang buong bansa sa pamamagitan ng 12-dosenang missile at daan-daang drone sa isang malawakang operasyon sa magdamag. Ayon sa mga opisyal, hindi bababa sa 9 na tao ang nasawi sa magkakahiwalay na lugar. Ang walang humpay na pambobomba ay nagdulot ng matinding takot at malawakang pinsala sa mga infrastruktura ng mga komunidad. Ang matitinding pag-atake ng Russia ay nagaganap sa isang napakahirap na panahon para sa militar ng Ukraine. Sa kasalukuyan, nahaharap ang sandatahang lakas nito sa matinding kakulangan ng mga makabagong sistema ng depensang panghimpapawid. Dahil sa kakulangang ito, nahihirapan itong harangin ang mga papasok ng missile at drone ng kaaway, dahilan upang maging mas madaling puntiryahin ang mga bayan sa mga pambobomba. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang sanggunian sa militar, ang paggamit ng mga missile mula sa North Korea ay tugma sa kasalukuyang takbo ng digmaan, kung saan mas pinipili ng Russia na gumamit ng mga ballistic missile. Kabilang dito ang sarili nitong Iskander-9 M723 na kilala sa bilis at mapanirang kakayahan. Ang ganitong uri ng armas ay nagdudulot ng mas malaking banta dahil sa bilis nito habang papalapit sa itinakdang target. Ang mga ballistic missile na ito ay nagdudulot ng napakalaking hamon sa seguridad dahil ang mga Patriot Air Defense System na gawa ng Estados Unidos lamang ang may kakayahang humarang sa mga ito. Dahil sa kakulangan at limitadong bilang ng mga sistemang ito sa Ukraine, maraming lugar at mamamayan ang nananatiling walang sapat na proteksyon laban sa mabilis at mapanirang pag-atake ng mga puwersang Ruso. Sa kanyang pahayag, ibinahagi ni Pangulong Zelensky ang masakit na sinapit ng pamilya sa Radushne. Bukod sa 5 kumpirmadong nasawi, hindi pa rin malinaw ang kalagayan ng 4 pang anak ng pamilya, pati na rin ang kanilang 1 at kalahating taong gulang na apo. Ang kawalan ng katiyakan tungkol sa kaligtasan ng mga bata ay lalo pang nagpabigat sa trahedyang dinanas ng pamilyang nawasak. Sa kanyang mensahe sa buong bansa, binigyan din ni Zelensky na batay sa paunang pagsusuri ng kanilang mga eksperto, ang missile na tumama sa Radushne ay nagmula nga sa North Korea. Ang impormasyong ito ay una nang iniulat ng Reuters batay sa 2 magkahiwalay na sanggunian sa loob ng militar. Ipinapakita nito ang lalong lumalalim na pakikipagtulungan ng 2 bansa sa gitna ng digmaan. Sa kabila ng mabigat na akusasyong ito, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag o tugon ang Ministry ng Depensa ng Russia at ang hukbong panghimpapawid ng Ukraine hinggil sa insidente. Bukod dito, hindi rin tumugon sa mga tawag ang Embahada ng North Korea sa London. Ang pananahimik na ito ay lalo pang nagdaragdag ng tensyon sa pagitan ng mga bansang sangkot sa labanan. Ayon sa isang opisyal ng militar na nakiusap na huwag pangalanan dahil sa pagiging sensitibo ng usapin, natukoy ng mga radar ng Ukraine ang 2 magkahiwalay na landas ng paglipad ng mga missile na may mga katangiang katulad ng KN-23 o KN-24 ng North Korea. Ang mga ito ay mga ballistic missile na may maikling saklaw at mabilis na lumipad patungo sa lungsod ng Kryvyi Rih sa gitna ng nagaganap na malawakang pag-atake. Ipinaliwanag pa ng parehong sanggunian na ang pagkakaroon ng 2 bakas sa radar ay karaniwang nagpapahiwatig na 4 na missile ang pinakawalan ng kaaway ng halos sabay-sabay.
Bagamat hindi pa matukoy ang iba pang lugar na pinangyarihan ng mga pagsabog, malinaw na ang pinsalang dulot ng mga armas na ito ay malawak at naglalayong maghasik ng matinding takot at kapinsalaan sa mga mamamayang naninirahan sa mga apektadong lugar. Upang makabuo ng isang pangwakas at tiyak na konklusyon, kasalukuyan pang pinag-aaralan ng mga eksperto at investigador ang mga piraso at labi ng missile na narecover sa pinangyarihan ng pagsabog sa Radushne. Gayunpaman, binigyang diin ng sanggunian sa militar na tiwala siya sa kanyang pagtatasa ng ginamit na sandata ay nagmula nga sa North Korea batay sa mga paunang ebidensya at datos mula sa radar. Hindi ito ang unang pagkakataon na gumamit ang Russia ng mga armas mula sa North Korea laban sa mga lungsod ng Ukraine. Nagsimula itong maglunsad ng mga KN-23 at KN-24 na missile noong huling bahagi ng taong 2023. Ang patuloy na paggamit ng mga dayuhang armas na ito ay nagpapakita ng lumalaking pag-asa ng Russia sa mga kaalyado nito upang mapanatili ang opensiba. Batay sa pagsusuri ng militar, ang mga missile na gawa ng North Korea ay may mas malaking warhead at mas malawak na saklaw kumpara sa sariling Iskander ng Russia. Bagamat kilala ang mga ito sa mas mababang katumpakan, ang laki ng pasabog na dala ng mga ito ay sapat upang magdulot ng malawakang pinsala sa mga infrastrukturang sibilyan at kumitil ng maraming buhay. Bukod sa pagpapadala ng mga missile, lalo pang lumalalim ang kooperasyong militar ng dalawang bansa. Noong taong 2024, nagpadala ang North Korea ng 14,000 sundalo upang tulungan ang mga puwersa ng Moscow na pigilan ang pagpasok ng Ukraine sa rehiyon ng Kursk sa loob ng Russia. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng direktang pakikilahok ng Pyongyang sa nagaganap na digmaan. Hindi lamang mga sundalo at missile ang ibinibigay ng North Korea sa Russia para sa mga operasyon nito. Nagpadala rin ito ng milyon-milyong bala ng artilerya upang suportahan ang mga operasyong militar ng Moscow. Ang supply na ito ay naging napakahalaga para sa Russia upang mapanatili ang bentahe nito sa digmaan, lalo na sa mga labanan sa harapan kung saan mahalaga ang tuloy-tuloy na supply ng bala. Noong nakaraang linggo, nagbabala si Pangulong Zelensky na nais ng Kremlin na magpadala ang North Korea ng karagdagang 30,000 sundalo. Ayon sa kanya, isinasagawa na ang mga paghahanda sa rehiyon ng Voronezh sa Russia upang tanggapin ang mga karagdagang tropang ito. Ang planong ito ay nagpapakita ng lalo pang pagpapalawak ng alyansang militar sa pagitan ng dalawang bansa. Ang lumalaking alyansa sa pagitan ng Moscow at Pyongyang ay nagdudulot ng matinding pagkabahala sa buong mundo. Ipinapakita nito na ang digmaan sa Ukraine ay hindi na lamang isang lokal na labanan, kundi isang usaping kinasasangkutan na ng iba pang mga bansang may kani-kanilang interes. Ang ganitong ugnayan ay maaaring makapagpabago sa takbo ng geopolitika at magdulot ng mas malawak na kawalan ng katatagan sa rehiyon. Sa pagtatapos ng ating balita, patuloy na nananawagan ng Ukraine sa mga kaalyado nito sa kanluran para sa mas mabilis at mas malakas na suportang militar, partikular na sa mga sistema ng depensang panghimpapawid. Habang patuloy na lumalakas ang ugnayan ng mga kaaway nito, ang seguridad ng milyon-milyong mamamayan sa Ukraine ay nakasalalay sa bilis at katatagan ng pagtugon ng pandaigdigang komunidad laban sa banta. Isang mainit na balita ang bumungad ngayon sa buong mundo matapos ihayag ang planong pag-atake ng Estados Unidos laban sa Iran. Ayon sa mga ulat, naghahanda si Pangulong Donald Trump para sa isang malawakang kampanyang panghimpapawid. Ang hakbang na ito ay naglalayong durugin ang kakayahang militar ng Tehran na nagdulot naman ng matinding debate sa loob ng White House at Pentagon ukol sa posibleng pagsiklab ng mas malaking digmaan sa gitnang silangan. Nagsimula ang lahat sa isang lihim at emerhensyang pulong na naganap sa loob mismo ng Air Force One habang nakaparada ito sa Delaware. Kasunod ng pagtanggap sa mga labi ng 4 na sundalong Amerikano na napatay sa gitnang silangan, hinarap ni Trump sina General Dan Cain at Defense Secretary Pete Hegseth. Kasama rin sa pulong si Admiral Brad Cooper, ang pinuno ng US Central Command o CENTCOM, na siyang nagmungkahi ng radikal na planong ito. Sa gitna ng tensisyon sa loob ng eroplano ng Pangulo, ipinresenta ni Admiral Cooper ang isang detalyadong plano para sa isang malawakang pambobomba. Ang iminumungkahing operasyon ay hindi lamang ordinaryong paghihiganti, kundi isang tuloy-tuloy na kampanya na tatagal ng 10 hanggang 14 na araw. Layunin nitong lumpuhin ang buong sistema ng depensa ng Iran at wakasan ang kanilang mga banta sa mga base militar ng Estados Unidos. Ang estratehiya ni Cooper ay nakapokus sa konseptong pumalo ng matindi sa simula.
Ayon sa kanya, ang mga nakaraang limitadong pag-atake ng Amerika ay walang sapat na lakas upang pigilan ang Iran. Sa pamamagitan ng paggamit ng napakalakas na puwersa sa unang araw pa lamang, masisira agad ang mga imbakan ng misail ng Iran na magpapahina sa kanilang kakayahang gumanti at magliligtas sa buhay ng mga sundalong Amerikano sa rehiyon. Gayunpaman, hindi lahat ay sumasang-ayon sa marahas na planong ito. Si General Dan Cain, ang chairman ng Joint Chiefs of Staff, ay nagpahayag ng matinding pag-aalala. Nagbabala siya na ang isang malawakang pag-atake ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang ganti mula sa Iran at sa kanilang mga kaalyado. Para kay Cain, kailangang timbangin ng White House ang bawat galaw upang maiwasan ang isang walang katapusang digmaang panrehiyon. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pag-aalala ni General Cain ay ang limitadong supply ng mga Patriot Air Defense Missile ng Estados Unidos. Ang mga sopistikadong sistemang ito ay kasalukuyang nakakalat sa iba't ibang dako ng mundo upang protektahan ang mga base ng Amerika at ang kanilang mga kaalyado. Ang paggamit ng malaking bahagi nito sa digmaan laban sa Iran ay maaaring mag-iwan sa ibang mga rehiyon na mahina at walang sapat na depensa. Ang hidwaang ito ay nagpapakita ng magkaibang pananaw ng dalawang nangungunang opisyal ng militar. Bilang pinuno ng CENTCOM, ang focus ni Admiral Cooper ay ang labanan sa kanyang nasasakupan at ang pagtatanggol sa interes ng Amerika sa gitnang silangan. Samantala, obligasyon naman ni General Cain na tingnan ang kabuuang seguridad ng bansa sa buong mundo, lalo na laban sa mga katunggali tulad ng China at Russia. Bukod sa magkaibang pananaw, mayroon ding issue sa burokrasya. Si Admiral Cooper ay matagal nang nakararanas ng kakulangan sa direktang komunikasyon kay Pangulong Trump kumpara kina General Cain at Secretary Hegseth. Ang dalawang huli ay regular na nag-uulat sa Oval Office, kaya naman ang karamihan sa mga impormasyong natatanggap ng Pangulo ay dumaraan sa kanilang pagsasala bago pa man niya marinig ang mas agresibong panig ni Cooper. Upang pabulaanan ang balita tungkol sa lamat sa pamunuan, mabilis na naglabas ng pahayag ang Pentagon sa pamamagitan ng tagapagsalita nitong si Sean Parnell. Sinabi niya na sina Secretary Hegseth, Admiral Cooper at General Cain ay nananatiling nagkakaisa sa kanilang misyon at estratehiya. Idiniin pa niya na ang kagawaran ng digmaan ay handa sa pinakamataas na antas upang isagawa ang anumang utos na magmumula sa kanilang Commander-in-Chief. Kung babalikan ang kasaysayan, matagal nang naniniwala si Cooper sa lakas ng militar ng Amerika laban sa Iran kung bibigyan lamang ito ng sapat na panahon. Noong huling bahagi ng Pebrero nang balaki ni Trump na maglunsad ng pag-atake, humingi si Cooper ng 6 na linggo upang tapusin ang misyon. Ngunit dahil sa mga pampulitikang dahilan, ang ibinigay na oras sa kanya ay mas maikli kaysa sa kanyang orihinal na kalkulasyon. Nang magsimula ang magkasanib na operasyon ng Amerika at Israel noong Pebrero, mabilis na sumagot ang Iran sa pamamagitan ng pagbabanta na isasara ang Strait of Hormuz at maglalagay ng mga bomba sa dagat. Nagdulot ito ng matinding pagtaas sa presyo ng langis sa buong mundo na nagpayanig sa pandaigdigang ekonomiya. Napilitan ng Estados Unidos na gamitin ang estratehikong reserba nito ng langis upang mapababa ang presyo. Lalo pang uminit ang sitwasyon noong unang bahagi ng Abril nang mabaril at mapabagsak ang isang Amerikanong F-15E fighter jet sa kanlurang bahagi ng Iran. Bagamat matagumpay na nailigtas ang dalawang piloto sa isang mapanganib na operasyon, ang insidenteng ito ang naging mitya upang magpasya si Pangulong Trump na lagdaan ang isang kasunduan sa tigil putukan, isang desisyong nagpatigil sa planong pagiba sa militar ng Iran. Pagkatapos ng tigil putukan, ipinahayag ni Defense Secretary Hegseth na matagumpay na naparalisa ang missile program ng Iran at nawasak ang kanilang mga imbakan. Gayunpaman, ayon sa mga lihim na ulat ng intelihensiya ng Estados Unidos, hindi pa tuluyang nabubura ang lakas ng Tehran. Marami sa kanilang mga sopistikadong armas ang nananatiling buo at handang gamitin laban sa mga target ng Amerika sa rehiyon. Mismo si Pangulong Trump ay umamin sa isang panayam na maaaring mahigit 20% pa ng mga missile ng Iran ang natitira. Ngunit naniniwala ang mga eksperto na mas mataas pa rito ang tunay na bilang dahil marami sa mga pasilidad ng Iran ay nakatago ng malalim sa ilalim ng lupa. Ang mga bunker na ito sa ilalim ng lupa ay hindi tinatablan ng mga karaniwang pambobombang isinagawa ng mga puwersang Amerikano. Sa kabila ng mga babalang ito, muling binuo ni Admiral Cooper ang kanyang agresibong plano at sa pagkakataong ito ay nakuha niya ang buong suporta ni Secretary Hegseth. Naniniwala ang dalawa na ang tanging paraan upang mapanatili ang kapayapaan ay ang tuluyang pagdurog sa mga pasilidad ng Iran. Ang alyansang ito sa loob ng Pentagon ay nagbigay ng karagdagang bigat sa panukala bago ito muling iharap sa Pangulo. Gayunpaman, marami pa rin ang nagdududa sa pagiging epektibo ng planong ito.
Sinasabi ng mga kritiko na kahit patuloy na bombahin ng Amerika ang mga pasilidad ng Iran, madali pa ring mailalabas ng Tehran ang kanilang mga mobile missile launcher mula sa mga lagusan sa kabundukan upang maglunsad ng ganting salakay. Ang kakayahan ng Iran na mabilis na makabangon ay nananatiling pinakamalaking hamon sa mga planong militar ng Estados Unidos. Napatunayan ang panganib na ito ng salakayin ng mga missile ng Iran ng isang base militar ng Amerika sa Jordan na nagresulta sa pagkamatay ng 3 sundalo. Ang trahedyang ito ay sinundan pa ng isa pang serye ng pambobomba noong huling bahagi ng Hulyo. Ipinakita nito sa buong mundo na hindi natatakot ang Iran na direktang harapin ang puwersa ng Estados Unidos, anupat lalo pang nagpataas sa panawagan para sa pagganti. Matapos marinig ang ulat mula kay Admiral Cooper, nagpakita si Pangulong Trump ng matinding determinasyong maglunsad ng ganti. Sa kanyang pahayag, binigyang diin niya na makatitikim ng napakasakit na hampas ang Iran at dudurugin ng Amerika ang kakayahan nito. Ang matapang na pananalitang ito ay nagpahiwatig sa publiko na hindi na magpapakita ng pasensiya ang White House sa mga susunod na agresyon ng Tehran. Bilang patunay ng babalang ito, noong gabi ng ika-29 ng Hulyo, naglunsad ang CENTCOM ng isang mabilis ngunit matinding pambobomba na tumagal ng 2 oras laban sa mga pasilidad ng Iran. Dose-dosenang target ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang matagumpay na tinamaan, kabilang ang mga command center, pasilidad ng drone, at mga imbaka ng missile na ginagamit sa pag-atake sa mga base ng Amerika. Sa kabila ng tagumpay ng kamakailang pag-atake, nananatili ang malaking tanong kung magpapasya ba si Trump na aprubahan ang buong 10 araw na kampanya ni Admiral Cooper o mananatili sa limitadong operasyon upang bigyang daan ang diplomasya. Anuman ang piliin ng White House, ang sitwasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay nasa bingit ngayon ng isang malaking bangin na maaring magbago sa takbo ng kasaysayan ng buong mundo.